Mayroon po na mga magkakaklase na nagkasundo po na sila po ay mag-reunion at sila po ay nagkita-kita sa isang restaurant kung saan po sila po ay magdadaos nito. At mayroon pong tatlo na babae na nakita nila yung kanilang kaklase sa harapan noong restaurant at kanila po itong nilait. Sabi po nila, "Di ba ikaw yung hindi namin nakatapos, yung hindi nakatapos naming kaklase?" At sinabi nila na, "Kaya siguro hindi ka nakatapos kasi alam naman namin na bulakbol ka, tapos mahina pa ang ulo mo, kaya ano kaya ang mararating mo?" Yun ang sabi nung tatlo na kaga-graduate pa lang, mga ilang taon pa lang naka-graduate. Sabi nila, "Kita mo kami nakatapos, meron kaming trabaho. Ikaw kaya, anong trabaho mo?" So hindi naman umiimik yung lalaki, na kaklase nila, at tumatango lang doon sa kanilang sinasabi. At panay po ang kanilang pasikatan nung tatlo. Sabi niya, "Ikaw, Mare, 'di ba malaki na ang sweldo mo?" Parang ipinaparinig nila dito sa kanilang kaklase. Sabi nung isa, "Ako, meron na akong kotse, meron na akong ah, BMW. So, made na ako. So, hindi na ako kagaya ng mga kaklase natin na bago pa lang nagtitipon o bago pa lang nag-iipon para makabili. So, meron na akong bahay, meron na akong kotse." Sabi naman ng isa, double figures na ang sweldo ko at kaya kong bilihin ang lahat ng aking gusto." So, tahimik lang po itong lalaki at pumasok sa loob. At pagdating po nila sa loob ay panay pa rin yung kanilang pangungumusta sa kanilang mga kaklase at panay ang pagyayabang hanggang sa ipakilala na kung sino yung may-ari ng restaurant at yun po yung kaklase nilang nilalait na hindi nakatapos. Kaya po sila po'y napahiya at halos hindi po sila makapagsalita. Ang paksa po natin ay ang pagkakakilanlan tungkol sa kay Kristo, yung pong kanyang divine identity, yung pong kanyang pagkakakilanlan bilang Diyos, hindi bilang tao. At ang Panginoong Jesucristo ay alam natin na siya po'y tunay na Diyos at tunay ding tao. At kadalasan ay hindi nabibigyan daan yung kanyang pagiging Diyos. Ang akala lang natin si Jesus ay namatay sa krus, siya ay naging tao, pagkatapos siya ay nabuhay na maguli at umakyat sa langit. Pero hindi po nauunawaan ng napakaraming Kristiyano kung sino ba talaga si Jesus bago siya naging tao. Ano ang kanyang identity? Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Bago siya naging tao o nagkatawang tao at bago niya tinubos ang ating mga kasalanan doon sa krus. At dito po sa aklat ng Kolosas ay tinalakay nga po ni Pablo ang pagkakakilanlan ni Jesus bilang Diyos bago pa po siya maging tao. At katulad po ng pagpapakilala po ni Apostol Juan sa kanyang aklat sa Ebanghelyo niya, ay ipinakilala din po ni Juan kung sino ang Panginoong Jesucristo nung hindi pa siya nagkakatawang tao. At sa John chapter 1 verse 1 hanggang 4 ay makikita natin doon ang parehong tema noong itinuturo din po ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. At nabanggit nga po ni Pastor Karag na hindi pa po talaga narating ni Apostol Pablo ang iglesyang ito. At narinig lang po niya sa iba yung nangyayari doon sa iglesia at naisipan niya na patuloy silang patatagin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakilala kung sino ang Panginoong Jesucristo bago po siya nagkatawang tao. Dahil po nung unang panahon ay marami pong maling katuruan tungkol sa Panginoong Jesucristo. Meron pong nagsasabi na si Jesus ay hindi po talaga tunay na tao at Diyos lang. May nagsasabi naman na si Jesus ay tao lang at hindi Diyos. Yun po ang resulta ng tinatawag natin na Gnostic philosophy na nakapasok sa iglesia.
Ngayon dito po sa Colossians chapter 1 verses 15 to 20, makikita natin ang mga pagkakakilanlan sa Panginoong Jesucristo bago po siya naging tao. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagtitiwala sa iyong pagbibigay sa amin ng karunungan upang maunawaan namin ang napakalalim na katotohanan ito tungkol sa aming Panginoong Jesucristo. Ama, pinadala mo po siya dito sa lupa. Ang hindi nakikita at ang espiritu na kagaya mo noon na walang katawan na tao ay nagkatawang tao, ang iyong anak, at nagtungo sa lupa upang kami na mga tao na walang kakayahan na umabot sa inyong katuwiran at kabanalan at sigurado sa kapahamakan ay maligtas sa iyong pood at magkaroon po ng kapatawaran sa pamamagitan po ng kanyang pagbabayad para sa aming kasalanan. Tulungan mo po kaming maunawaan ang kamanghamanghang katotohanan ito na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lang tao, kundi siya din po ay Diyos din naman na kagaya ninyo, Ama, na pangalawang persona ng Trinidad. Bilang isang Diyos, dalangin ko po na maunawaan namin kung ano po ang kanyang dating katayuan noon nung hindi pa po siya nagkakatawang tao. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Dito po sa mga talata ay mayroong dalawa munang figura ng pananalita na naging dahilan upang ma-misinterpret ng marami pong theologians o ng marami pong mga leader ng relihiyon ang mga katangian ng Panginoon Jesucristo o yung pagiging Diyos ng Panginoon Jesucristo. At dito po sa verses 15 ay may dalawa pong figures of speech o figura ng pananalita na atin po munang lilinawin kung ano ang kahulugan dahil ito po'y nagiging sanhi ng maling katuruan tungkol po sa Panginoon. At ito po yung isang ginagamit ng mga Arians o Arianism, yung Arian heresy that Jesus Christ is only a created being because of this verse 15 of the book of Colossians. At ito rin po ang nagiging dahilan upang ang mga saksi ni Jehovah ay ituring din na si Jesus ay isa lamang sa nilikha ng Diyos. At ang turo po ng saksi ni Jehovah, ang Panginoon Jesucristo po at saka po si Arkanghel Miguel ay iisa. At nag-aanyo lamang ang Panginoong Jesus na Miguel o Michael Archangel from time to time sa scriptures. Ang iglesia naman ni Kristo ay nagsasabi na dahil sa verse 15 ay dahil siya ay panganay ng lahat ng mga nilalang, siya din ay nilalang. Kaya nga si Jesucristo ay isa lamang nilalang ng Diyos dahil panganay lang siya, nauna lang siya. Kaya siya din ay nilalang at siya'y tao lamang at hindi siya Diyos. Bagko siya'y binigyan lamang daw ng Diyos ng mga katangian bilang Diyos, pero hindi talaga siya Diyos. Siya'y tao lang, nakaraniwang taong gaya natin. Lamang ang kaibahan ni Jesus, ayon sa INC, siya'y banal at walang kasalanan. Dahil yun ang binigay na katangian sa kanya ng Diyos. Ngayon, linawin natin ang dalawang figures of speech na narito. Una, sabi doon sa Ingles, no? Jesus is the image of the invisible God. Si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sabi diyan na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Therefore, ito po ay isa pong source din ng controversy at nagiging dahilan ng katuruan ng oneness theology. Na ang Diyos Ama daw ay siya din si Jesus. At ang Espiritu daw ng Diyos ay na kay Jesus, kaya ang katawan lang ng Ama ay yung katawan ni Jesus. Therefore, ang Ama at si Jesus ay iisa, hindi sila magkaibang persona. Yun po yung una ding controversy, not only Arianism, but the Sabellianism, heresy. Oneness theology or modalism, that Jesus is the body of God the Father because the body or Jesus is the image of God the Father. So therefore, God the Father is in Jesus, being the image of the invisible God. So therefore, He is also the God the Father.
Yun po yun ang problema sa verse na ito. At dahil po sa verse na ito ay kanilang pinaniniwalaan na si Jesus din ang Ama, sa lumang tipan, naging Ama lang siya, tapos siya din ang anak sa bagong tipan, at sa ngayon siya din ang Espiritu Santo sa panahon ngayon, sa iglesia, sa panahon ng iglesia. Therefore, Jesus is only God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. They are only one. Modalism. Nagpabago-bago lang sila ng mode. They change modes in the old, in the new, and the church age ngayon. Pero tingnan natin. Ang Greek word po na ginamit para sa salitang image is eikon. Eikon. At ito po ang eikon po ay hindi literal image, but only a representation. The word itself means na hindi yung katawan ni Jesus ang katawan ng Ama. Therefore, ang sinasabi po rito na si Jesus ang wangis ng Diyos, ang imahe o wangis ng hindi nakikitang Diyos, ang sinasabi po ni Pablo ay katulad noong kay Adan at Eva na sila ay wangis din ng Diyos. Pero ang Diyos ay hindi nakikita, pero si Adan at Eva ay may katangian na meron din ang Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng wangis. Eikon means Jesus has all the attributes, the qualities and characteristics of God the Father. Yun po yun. Hindi po mismo si Jesus, ang katawan ni Jesus, ang wangis ng invisible na Diyos. Ang Diyos po ay walang katawan. Alam natin, no? Ang Diyos Ama po ay hindi nakikita. Siya ay nasa lahat ng dako. Siya ay sumasa lahat ng lugar, sumasa lahat ng panahon, nasa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, at makapangyarihan sa lahat. So therefore, ano ang meron si Jesus na perpektong wangis ng Diyos? At yun po yung kanya pong katangian bilang banal. Kung paanong ang Diyos Ama ay banal, ang wangis na yon ng kabanalan ay na kay Jesus. Kung paanong ang Diyos ay nagtataglay ng mga katangian, mahabagin, siya ay makatarungan, siya ay mawain, siya ay makatarungan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, hindi nagbabago, siya rin ay mayroon pong katangian bilang walang hanggang kaalaman. May walang hanggang kaalaman po ang Panginoon, gaya din ng Diyos Ama, dahil alam ni Jesus ang lahat ng bagay. Ang sabi doon ni Juan ay hindi na kailangan magtanong pa si Jesus tungkol sa katangian ng isang tao o sa kasaysayan ng isang tao. Jesus doesn't need referral because Jesus knows all men. He knows all men. Like God the Father, He is also omniscient. Ang hindi lang po, ang wala lang po sa kay Jesus nung siya po yung magkatawang tao ay ang kanyang pagiging omnipresent dahil nagkaroon ng limitasyon ang kanyang katawan. Dahil siya naging tao, so hindi na siya makakapunta sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon yung kanyang katawan. But being also one with God the Father and God the Spirit, He also knows all things. Kahit hindi nakakapunta yung kanyang physical na katawan sa lahat ng lugar. Yun lang po ang kaisa-isa na nalimitahan sa Panginoon. Yung kanyang katawan ay nalimitahan, hindi na siya makapunta sa lahat ng dako yung kanyang katawan. But of course, we know that He is also in all places at all times because He is also one with God the Father as being divine and one with the Spirit. So yung pong word na eikon ay hindi literal, no? Kaya po wag nating isipin na si Jesus at ang Ama iisa, na siya na mismo ang Ama dahil ang katawan ng Ama ay yun ang perpektong representasyon ng Ama. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kalawa, yung pong ating tinatalakay, ito yung major natin na gustong bigyan linaw, yung firstborn of all creation. Sabi rito, si Jesus ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. At ito yung malaking controversy kung bakit sinabing panganay si Jesus. At dahil doon, ginagamit po yung salitang panganay ng mga hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos, na si Jesus din ay isang nilalang. Dahil siyang panganay, siya lang ang unang nilalang. Ibig sabihin, bago ang paglalang, nilalang din ng Diyos si Jesus. Dahil siya daw ay panganay sa lahat ng nilalang. Pero tingnan natin yung salitang panganay
sa original po na wika na ginamit o wikang Grego ng Biblia, ang salita pong panganay ay hindi po literal na panganay na parang anak. No? Dahil po ang Greek word na ginamit ay prototokos. Prototokos pases. Panganay sa lahat ng nilalang. Anong ibig sabihin ng prototokos? Marami pong ibig sabihin ang salitang panganay. Mamaya talakayin natin. Pero dito po sa konteksto, ang ginamit po na mahalaga po kasi sa wikang Grego, maski sa ating sa Tagalog, yung preposition. Yung preposition. Yung ginagamit bago yung word para i-describe yung word. Yung proposition. Ang proposition natin sa English ay is, are, diba? Pag isa lang, is. Or of. Yung of sa Tagalog, ng. Diba? Yung is sa Tagalog, sa. Yung among, preposition, kabilang sa lahat. Kumbaga, among, kabilang ka doon sa. Pag sinabing among, kabilang ka doon. Pero ang ginamit po na salitang Grego na preposition ay of. Hindi po in. Hindi rin po among. Kaya po, ang sabi rito ay aruto, prototokos pases titiseos. Ang ibig sabihin, siya ang panganay, he is the firstborn of all creation. Hindi sinabing he is the firstborn in all creation. At maganda yung pagkatagalog translation po sa King James Version, dynamic equivalent kasi, sabi rito na siya ang larawan ng Diyos na nakikita ang panganay ng lahat ng nilalang. So, ibig sabihin, hindi siya kasali sa nilalang. O hindi siya ipanganay ng lahat ng nilalang. So, hindi siya kabilang sa nilalang dahil hindi ginamit yung salitang Grego na se. Yung po ang is or word na is. Sa Grego. English ay is. So, hindi sinabing he is the firstborn. He is the firstborn in all. Yung po ibig sabihin ng se, rather, in. Hindi rin po ginamit yung salitang among or anamitaxi or kabilang siya doon. Ang ginamit ay to, na ang ibig sabihin ay of, to aruto, prototokos pases tiseos. So, refute na natin yan. Si Jesus ay hindi kabilang sa mga nilalang. Kundi siya po'y panganay ng lahat ng nilalang. Hindi sinabing panganay siya sa lahat, kasi pag sa, kabilang siya doon. Ang ginamit ay panganay ng lahat. Kaya po, hindi po pwede na i-interpret na si Jesus ay kabilang sa mga nilalang. Ikalawa, yung pong salitang panganay o firstborn ay ginamit ng maraming beses sa buong Biblia na may iba-ibang kahulugan. Hindi po panganay lang bilang anak, yung pong ibig sabihin ng firstborn o panganay na anak. Hindi po yan literal na o ikaw yung pinanganak na una, ikaw ang panganay na anak. Hindi po, dahil makikita natin sa buong Biblia na ginamit din po ito sa iba't ibang kaparaanan. Una po ay sa Exodus 4:22. Ginamit din pong description sa Israel bilang panganay na anak ng Diyos yung salitang yon. Sabi po rito sa Exodus 4:22 ay ganito. At iyong sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. So hindi pwedeng ipinanganak ang buong Israel at panganay lahat ang buong Israel. So anong ibig sabihin ng salitang panganay na anak dito sa talatang ito? Sinasabi ng Diyos dito na may espesyal na lugar at may espesyal na pribilehiyo at pagpapala ang Israel sa lahat ng bansa. Hindi ibig sabihin siya isinilang, panganay siya. Kung hindi, may espesyal na lugar ang Israel. Sa lahat ng bansa sa mundo, sila ang pinagpala ng Diyos ng higit sa lahat. Dahil sa kanila nanggaling ang tagapagligtas, ang Panginoon Kristo. Sa kanila nanggaling ang mga hari na pagmumulan ng hari na maghahari sa mga darating na panahon. Gayun din, si David ay tinawag ding firstborn kahit di siya firstborn. Si David po ay bunso sa mga anak po ni Jesse. Alam natin, ang mga panganay na anak ni
ni Jesse ay pinalinya po ni Samuel at kanyang naisip na baka isa sa mga panganay na yon ang pipiliin ng Diyos bilang kapalit ni Haring Saul. Pero si David ay wala doon dahil siya ay bunso. Pero tinawag po siyang panganay. Tingnan natin sa awit 89:20-27. Sabi rito, aking nasumpungan si David na aking lingkod, aking pinahiran siya ng aking banal na langis, akin namang gagawin siyang panganay ko na pinakamataas sa mga hari sa lupa. So hindi po si David literal na panganay. Sa ibang salita, si David ang itinuturing ng Diyos na pangunahin at pinakamataas ang halaga sa lahat ng hari at magiging hari sa lupa. Of course, dahil sa kanya nanggaling si Jesus, ang lahi ni Jesus, ang paggagalingan ng Mesiyas. So kaya po, ang salitang firstborn ay hindi pwedeng iliteral na si Jesus ay panganay dahil ginamit din po ito sa iba't ibang kaparaanan. Ikatlo, ang salitang firstborn o panganay ay maaaring mga hulugan ng posisyon ng otoridad o pagiging pangulo. At ito po ang context. The context itself in the book of Colossians chapter 1 verse 18, si Jesus ay tinawag na panganay dahil siya ang pangulo ng iglesia. Ito po ang sabi sa Colossians 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. So tinawag po siyang panganay dahil siya ang leader ng iglesia. Siya ang ulo. Pag sinabing ulo, siya ang masusunod. Siya ang pangunahing tagapanguna. Sa kanya nakasalalay ang desisyon, ang paglago, ang pagtatayo ng iglesia. Kaya po siya tinawag na panganay sa konteksto. Hindi lang po tinawag din siyang panganay sa mga patay, ibig sabihin siya ang unang nabuhay sa mga patay. Ibig sabihin, nauna siya. Hindi siya panganay sa mga patay. Paanong panganay siya sa mga patay? Ibig sabihin, kapatid niya ang lahat ng mga patay. At dahil doon ay kapatid niya, siya ang pinakamatanda, kaya siya ang panganay ng lahat ng naman. Hindi naman pwede yon. Kasi lahat namamatay, ang dami niyang kapatid. So hindi po ibig sabihin ay isinilang si Jesus at inilikha lang siya dahil firstborn lang siya ng lahat ng nilikha. Makatuwid, hindi tamang interpretasyon yung sabihin na si Jesus ay nilikha ng Diyos dahil siya ay panganay ng lahat ng nilalang. Ikaapat, ang salitang firstborn ay maaari ding mga hulugan ng pagiging una sa lahat. Ibig sabihin, sa position. Sa position, ikaw ang una. Ang sabi nga dyan sa verse 17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. Hindi naman sinabing firstborn, but una. Eh, firstborn means una ka. Kasi una kang ipinanganak, so representasyon ng pagiging first. You are first among others. Kaya siya'y una sa lahat ng mga bagay at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. So therefore, anong ibig sabihin ng salitang panganay ng lahat ng nilalang? Ibig sabihin, si Jesus ang pinakamataas sa lahat. At hindi siya kabilang sa nilikha. Siya ang lumikha, siya ang makapangyarihan. Siya ang nagtataglay ng pinakamataas na posisyon sa lahat ng posisyon. At sa kanya nakasalalay ang lahat ng mga bagay. And tingnan na natin, after we have refute yung Arian controversy, yung pong maling katuruan na si Jesus daw ay tao lang, dahil siya'y panganay daw sa lahat ng nilalang, tingnan na natin yung katangian. Actually, this is just an introduction of Paul. Sinasabi niya, una talaga ang Panginoong Jesus sa lahat dahil mayroon akong sasabihin. At ito yung sasabihin niya, ito yung kanyang katuruan tungkol sa katangian ng Panginoong Jesucristo bago siya nagkatawang tao. Okay. Let us look at the qualities or characteristics or identity of Jesus being God before He became a human being. Una, sabi po dito, sa verse 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita,
maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ito pala, si Jesus ang lumikha ng lahat ng mga bagay kasama ng Ama. Kamanlilikha siya ng Ama. Kung hindi kay Jesus, walang nalikha na kahit anong bagay. Walang malilikha sa buong sansinukob nang hindi si Jesus ang kasama ng Diyos, ang kamanlilikha ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Si Jesus ang means ng Diyos Ama. Without Jesus Christ, there will be no created thing. At hindi lang yon, hindi niya nilikha lang kasama ng Diyos ang lahat ng bagay para din sa Kanya. Kaya nilikha ang lahat ng bagay ay para kay Jesus. Para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa Kanyang karangalan, para sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang kasiyahan. Hindi po para sa kung kanino man, kundi para kay Jesus. Now, Genesis 1:26 makes sense all the more. Ito po yung pinagtatalunan ng maraming Bible school students pag nagtuturo po ako ng Pentateuch. Pag dinaanan namin ang Genesis 1:26, ay marami yung nagtatanong at maraming argument, bakit ganito ang salin ng Hebreo sa Diyos? Elohim. Ito po ang sabi sa Genesis 1:26. Ang sabi dito, ito pong konteksto ay yung paglikha. Ang Genesis 1 kasi, ito yung creation ng Diyos. So, nagkikreate dito ang Diyos. Kinreate muna ng Diyos ang langit at lupa. Pagkatapos kinreate ng Diyos ang mga tanglaw. Pinagbukod ng Diyos ang tubig at saka lupa. Ang kalupaan dito sa mundo, pagkatapos nilikha ang mga tanglaw sa langit, nilikha ang mga hayop sa dagat, hayop sa lupa, at pagkatapos ito na ang sinabi ng Diyos, nung lilikainan niya si Adan. Ito ang sinabi. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Napaka nakakapagtaka nitong verse na ito dahil ang ginamit na salita para sa salitang Diyos ay plural. Na parang may kasama ang Diyos. Hindi lang parang, talagang meron. At sinabi rito, lalangin natin. Nakikipag-usap ang Diyos dito sa kanyang kapantay. Kasi kamanlilikha eh. Kasi kita mo siya, likhain natin. Ibig sabihin, yung kausap niya ay kasama niyang lilikha. Hindi naman siya humihingi ng pahinto ng payo na lilikhain ko ba? Hindi, kundi likhain natin. Ibig sabihin, may kasama ang Diyos Ama noong siya'y lumilikha ng lahat ng bagay, nakapantay niya na hindi tao. Kasi wala pang tao. Hindi pa nilikha si Adan. Paano magkakatao? Si Adan ang ninuno ng lahat ng tao. Si Eva ang nanay ng lahat ng nabubuhay. Si Adan ang tatay ng lahat ng nabubuhay. Ngayon, sino itong kausap ng Diyos na kasama niyang lumilikha sa lahat? At ang sabi pa nga ng Diyos Ama, nagsasalita dito ang Diyos Ama, ang sabi nito, ngayon lalangin natin. Kasi ang singular po ng God ay Eloi. Yun ang singular. Pero nang sabihin ng Diyos yung salitang lalangin natin, Elohim, plural. Maramihan, pangmarami. Parang ito ay, ang tawag po dyan ay yung parang team. Iisa, pero maraming kasali. Ganon din yung Elohim, iisa, pero maraming kasama. Marami siyang kasali. At alam natin na may tatlong persona ang Diyos. May tatlong magkakapantay na Diyos, pero iisang Diyos, pero iba-iba ang persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, pero iisang Diyos. At tanging ang mga elect lang ang makakaunawa. Siyempre, kasi ang pangunawa din dito ay hindi po mathematics, 1 plus 1. 1 times 1 times 1 equals 1. 1 plus 2 plus 2 plus 1 equals 3. Dito hindi po. May formula din na pwedeng mag-explain na kahit marami ang Diyos sa persona, pag tinimes mo siya, iisa pa rin. Ngayon, hindi po argument sa atin yan. Pero ang argument dito ay, sino itong kausap?
ng Diyos. Na kanyang kamanlilikha, sinasanggunin niya na pareho niya nalilikha sa tao. And of course, kasama din niya sa paglikha sa lahat ng bagay. Kinausap niya noong lalalangin na niya si Adan. Ngayon, tingnan natin sa John. Sino siya? Dito sa John chapter 1, verse 1 to 3, in-identify ni Juan kung sino yung kasama ng Diyos sa Genesis nung nililikha niya ang lahat ng bagay. Ito na, ang sabi ni John. Nang pasimula, sabi ni John, siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos, o ang verbo sa salin na Tagalog, verbo kasi is not common word. No, verb is an action word. Hindi lang salita. Verb. Ibig sabihin, buhay. Buhay na salita. Hindi siya yung patay na salita na word, but a living word. At pag sinabing word sa Greek, ito ay representation of God. Representation of somebody. A messenger. Yung word, nagdadala ng word. Si Jesus yung verbo, siya ang buhay na salita dahil siya ang tagapagsalita ng Diyos. Yun po ang ibig. Hindi siya plain na yung nakaritin na word o yung sinasabing word, gaya ng sinasabi ng mga charismatic na powerful daw ang word kasi daw si Jesus daw yun. Hindi po. This is Jesus, the representation of God. Ang sabi at ang verbo ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Siya ay Diyos. Hindi siya tao. Si Jesus ay hindi tao. Noong siya ay magkatawang tao lang siya naging tao. Nung hindi pa siya nagkakatawang tao, siya hindi rin nakikita. Gaya ng Diyos. At siya din ay sumasa lahat ng dako, gaya ng Diyos Ama, dahil siya Espiritu. Siya din ay nakakaalam ng lahat ng bagay, makapangyarihan siya, at kamanlilikha nga ng Diyos. Dahil sa atin, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos. Sabi sa Pilipos 2:8 hanggang preceding verses. Na bagamat si Jesus ay Diyos, kasama ng Diyos, pag-aari niya ang lahat ng bagay, siya ang lumikha sa iyo, siya ang nagsusustain sa iyo, siya ang nag-a-uphold sa iyo, siya nag-iingat sa iyo, pero bumaba siya sa trono at naging tao. Yan po ang sabi. Ang lahat ng mga bagay, sabi ni Juan, ito rin ang pasimulay, siya'y kasama ng Diyos. So siya yung kasama ng Diyos Ama. Nang nililikha ng Diyos Ama ang lahat ng bagay, sabi ng Diyos Ama kay Jesus, ngayon lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Siya pala yun. Sabi ni John. In-identify ni John. Siya yung kasama ng Diyos. Kasi yung iba pong religion, anghel daw yun. Kasi wala pang tao eh. So anghel daw ang kausap ng Diyos. Ang taas naman ang posisyon ng anghel para maging kamanlilika. Hindi naman lumilika ang anghel. Parang sinasangguni nga ng Diyos dito, yung kanyang kasama. So dito, walang iba kundi, sabi ni John, si Jesus. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So kung wala si Jesus, walang gagawin ang Diyos Ama. Siya ang kamanlilikha ng Diyos Ama. It's a sabi nga ni Pastor dito, mag-invite kayo kasi ito yung isa sa pinakamahalagang doctrine ng Christianity. Kung si Jesus sa inyo ay tao lang, you cannot be saved by a mere human being. Hindi ka maliligtas. Kasi siya rin ay makasalanan, siya rin ay may hangganan. Paano masasatisfy ng isang tao lang ang puot ng Diyos at mababayaran ng Diyos? Hindi pwede kasi ang Diyos ay walang hanggan. Kailangan ang magbabayad ay walang hanggan din. Kaya nga si Jesus na walang hanggan Diyos, ay nagkaroon ng hangganan ang katawan para maialay niya ang kanyang katawan sa Diyos. Bilang haing buhay. At ang dugo niya ay kanyang itinigis doon sa krus bilang pambayad, pagbububo. Yung pagbubo ng kanyang dugo ay simbolo ng kamatayan ng lahat ng tao. Sana sa impyerno tayo'y pupunta lahat. Pero yung dugo niya ang naging daan upang makipagpayapa tayo sa Diyos.
Ang dugo niya ang daan upang tayo ay hindi na kagalitan ng Diyos dahil sa ating kasalanan na hindi natin mabayaran. Kailangan may magbabayad sa atin na sapat ang bayad na hindi tatanggihan ng Diyos. Isang bayad na walang hanggan. Kaya nga si Jesus na walang hanggan ay naging tao para magkaroon ng kamatayan. Dahil kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. For death is the wages of sin. And therefore, kailangang may mamatay na kapantay ng Diyos upang ma-satisfy o mabigyang kasiyahan ang hinihinging requirement ng Diyos. At yun ang dahilan o anong dakilang pag-ibig, pagpapakababa ang ginawa ng ating manlilikha na si Jesus bilang Diyos. Na hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos, Filipos 2:5, bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian bilang Diyos. At nang siya'y maging tao, siya'y nag-anyong alipin. Siya'y namuhay bilang isang ordinaryong tao na tinutuya ng mga tao. Hinuhusgahan. Sinasabihan ng masasakit na salita. Sino ka ba na nagpapanggap na anak ng Diyos? Ngunit siya pala ang may-ari ng lahat. Siya pala ang may-ari ng mundo na ating ngayong tinutuntungan. Siya pala yung lumikha ng lahat ng bagay na naririto sa mundo. Sabi rito, na nakikita at hindi nakikita. Lahat ng mga bagay saan? Sa sangkalangitan. Sa lahat sa himpapawid, sa buong kalawakan. Sa sangkalupaan, lahat ng nasa lupa. Lahat ay kanyang nilikha. Ano pa? Mga bagay na nakikita. Yung nakikita ng ating mata. Maliban sa ginawa ng tao na building, hindi ito niya ginawa. Kasi nga, tayo ang instrumento bilang wangis ng Diyos, bilang tagagawa ng ibang bagay na kawangis ng Diyos na gumagawa din. Ito ang dahilan kung bakit tayo po ay artist din, tayo po ay nagmamanufacture din. Kasi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kakayahan. Pero yung mga nakikita nating mga natural na mga nilikha ng Diyos, buki, yung lupa, dagat, bundok, damo, ibon, lahat ng hayop sa lupa, ahas, palaka, ipis, butiki, lahat ng yan ay ang Diyos, si Kristo ang lumikha. Nakikita at hindi nakikita, mga virus sa ating katawan. Hangin, hindi nakikita, pero nilikha yan ng Diyos. Yung mga elemento sa science, yung periodic table of elements, lahat yan nilikha ng Diyos. Mga mamahaling bato, gold, silver, o diamond, topaz, lahat yan ay nilikha ng Diyos. Ngayon, palawakin natin. Lahat daw ay nilikha ng Diyos. Gaano kalaki ang kalawakan, universe? Alam po ba ninyo, just to expand our understanding of this verse. And magdagdag tayo ng amazement dito sa ginawa ni Jesus, sa lilikha ng Panginoong Hesus. Alam ba ninyo na sinabi ng mga scientist, nang atin lang nakikita na naoobserbahang universe ay 1 in 250 times. Isa lang sa 250. Ibig sabihin, mayroon pang 249 na space na hindi pa natin nakikita, hindi pa natin na-observe. Isa lang doon sa 250 ang ating ngayong nakikita dyan. Hanggang doon sa mga planetang naaabot ng telescope ay 1 in 250 times lang. Ibig sabihin, napakalawak pa ng hindi pa natin abot ng ating isipan sa universe. Pag-usapan natin ang galaxies. Ang galaxies po ay cluster of stars and planets na may sarili siyang kaayusan sa isang galaxy. Ang ating galaxy, ang tawag sa atin ay Milky Way. May 9 na planeta na umiikot sa araw. Pero ang araw sa ating galaxy ay, sa atin lang galaxy, may 100 billion star. Ang araw natin na yan, na sumisikat tuwing umaga, hindi naman sumisikat yan, kundi umiikot kasi ang mundo, akala natin na gumagalaw. So,
Naka-steady siya, nakikita natin, gumagalaw kasi ang mundo umiikot. Ang sana yan, isa lang sa 100 billion stars sa isang galaxy. Alam ba ninyo kung may irang galaxy sa buong kalawakan, observable pa lang. Yung observable, kasi nga hindi pa na-observe yung 249 na space. Isa lang sa space na yon. Merong 10 bilyong galaxy sa observable universe. Kaya kung kukumputin sa observable universe kung ilan ang araw o stars, 1 billion trillion stars. Mas marami pa ang bituin kaysa sa mga buhangin sa dagat sa buong mundo. Ganoon karami ang lahat ng nilikha na hindi na natin nakikita. Ilan yung nakikita lang natin, nilikha yan ni Jesus. Yung hindi natin nakikita, nilikha ni Jesus. Walang hindi nilikha ni Jesus. Sa buong sansinukob, sa buong kalawakan, lahat ay nilikha ni Jesus. Kaya ang nakikita lang natin, alam ba ninyo, yun, yung sabing nakikita. Ang nakikita lang natin ng ating mata, yan sa kalawakan, sa pamamagitan ng naked eye, ay 4,500 stars lang. Sa 100 bilyong star, ang nakikita lang natin, 4,500. And yet, napakayabang natin. Parang tayo ay mas makapangyarihan sa Diyos. Maraming tao dahil sa kayamanan nila, kayabang-yabang na nila. Akala mo, hindi na sila maabot. Hindi mo na mahawakan, makamayan ang kamay. Dahil sa sila ay presidente ng ibang bansa, sila ay leader ng isang relihiyon, hindi mo na sila masulyapan man lamang ng personal. Pero halos sinasamba sila ng tao. Ikumpara mo sa Diyos na lumikha sa lahat kay Jesus. Yan, lahat ng leader na yan. Sabi doon, walang leader ng kahit anong mga pamunuan ang hindi nilalang ni Jesus. Nilalang lang ni Jesus yan. Ang Papa sa Roma, ang Presidente ng Amerika, ang Presidente sa Pilipinas, si Presidente Marcos, lahat ng yan ay nilalang lang ni Jesus. Hinugis na bata sa tiyan ng kanilang ina. Alam ba ninyo na si Jesus din, kasama ang Diyos Ama ang humubog sa atin habang tayo nasa tiyan ng ating ina, awit 139, na bawat tao sa mundo ay mayroong personal touch ang Diyos. Hindi aksidente ang isang taong nabuhay sa tiyan ng kanyang ina. Siya ay hinubog ng Diyos doon. Iba pang mga bagay na hindi natin nakikita, nakala natin, ito ang nilikha lang. Ang mga bagay na hindi natin nakikita, angels. Angels of God. Ang sabi sa salita ng Diyos, angels are innumerable. Hindi kayang bilangin ang anghel. Mas marami pa sa tao kung ganon. Dahil ang tao 7 trillion lang ngayon. Eh ang angels hindi namamatay. At ang sabi sa Biblia, innumerable. Hindi kayang bilangin ang mga anghel ng Diyos. Bukod pa yung mga demonyo, na anghel yan ng demonyo, yung nagrebelde nagrebelde sa Panginoong Hesus, of course. Nagrebelde din sila sa Panginoong Hesus. Kaya kita mo, irony of irony. Itong nagrebelde sa Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ay mag-ayuno, nagkaroon ng access na, dahil tao ng Panginoong Hesus kung talagang Diyos ka, yung bato, yung gawing tinapay. Kung talagang Diyos ka, magpatihulog ka. Sapagkat aalalayan ka ng Diyos para hindi ka matisod. Kung talagang Diyos ka, sambahin mo ako. And because of us, the Lord God became a target of humiliation of the devil. But of course, kanya iyong inangkin lahat, kanya iyong inako lahat upang tayo'y maligtas. Microbes, from the grandest of all creation, sa mga pinakamalaki hanggang pinakamaliit, nilikha yon ni Jesus. Alam ba ninyo sa ating loob ng katawan, meron tayong 30 trilyon ng cells. Pero yung palang nakatira sa atin ng mga bakterya, virus, fungi, ay 39 trilyon sa loob ng ating katawan. At sa gut pa lang natin, may billion microbes sa ating tiyan na buhay, na kumikilos. Mga bakterya, lactobacillus, bacilli,
Lahat ng ating bahagi ng katawan ay mayroong parasite na nasa loob. Ayaw at sa gusto mo. Minsan nakapanood ako nung alimango na kinain nung, tuwad ko kung Indian ata yun. Tapos kinuha niya yung alimango, tapos kanyang biniyak habang buhay, ang daming parang uod, parasite. Sabi ko, nagka na daw kumain doon. Sabi ko, ikaw nga, puro parasite. Mahalaga, luto yan eh. Lahat ng ating kinakain ay may microbes, may mikrobyo, may bakterya. Manok. Kaya lutuing maigi. Kasi may bakterya na masama, may bakteryang mabuti. At lahat ng ito ay nilikha ng Diyos. Walang hindi nilikha ang Diyos. Pero of course, nung wala pang kasalanan, mabubuti ang mga yan lahat. Pero nung magkaroon ng kasalanan, may sumama. Naging masama yung iba. Nagkaroon ng sumpa ang lahat ng bagay. Sinumpa maging ang lupa, sinumpa ang mga damo. Nagkaroon na ng dawag na masamang damo. Dati walang masama. When God cursed the ground, all things that are good became evil. They became parasites. Mga damo, weeds, became harmful. Magkaroon ng laso na pag kinain mo, laso na. Pero before, prior to the fall to sin of Adam and Eve, everything was good. Lahat mabuti. Dahil doon, nagkaroon ng masama. Nagkaroon ng kamatayan. Nagkaroon ng paghihirap. Nagkaroon ng higit sa lahat, nagkaroon ng kamatayang eternal na walang hanggan. Ng tao kung hindi siya magbabalik loob kay Jesus, kung hindi siya magsisisi sa kanyang Diyos at babalik at lalakad sa kanyang katuruan, siya pupunta sa walang hanggang apoy na hindi mamamatay. Dahil bakit? Siya ang lumikha may karapatan siya. Siya ang lumikha, siya ang nagbigay ng buhay. Kaya kung ano ang gagawin niya sa kanyang nilikha, walang pwedeng anumang sabihin ang kanyang nilikha. Ang sabi nga ni Pablo sa isang magpapalayok, pwede bang sabihin ng palayok na gawin mo akong marangal na isang gamit? Magre-request siya sa magpapalayok na ako ay gamitin mo sa isang natatanging gawain. Hindi pwede. Kasi kung anong desisyon ng magpapalayok, iyon ang nasusunod. Kaya nga po sinasabi ng text, all these things, however big or small, seen or unseen, are created by Christ. Kalawa, nakatangian ni Jesus bilang Diyos. Verse 17. At siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Wow! Una, siya ay pre-existent. Naroon na siya bago malikha ang lahat ng mga bagay, and ito ang pinakamatindi para sa akin. Utang natin ang ating existence ngayon kay Jesus. Ang lahat ng bagay ay nabubuhay dahil kay Jesus. Yan ang sabi sa verse 17 sa King James. Ang sabi naman sa verse 17 sa Magandang Balita, Biblia, ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan ni Jesus. Kung hindi kay Jesus, pag lumapit ang mundo at nagkaroon ng problema sa pag-ikot sa akses niya, lumapit ng ilan lamang na milya sa araw, masusunog, mamamatay ang lahat ng nilalang sa mundo. At kung lumayo lamang siya ng ilang milya sa araw, o ng 1,000,000 milya sa araw, unang kaunti, kasi napakaliit lang na space, distance compared to the universe, magiging yelo ang buong mundo. So ang mundo ay nasa isang perpektong espasyo sa araw upang ang mundo ay hindi masunog o hindi magyelo. Balanseng. Pero sabi rito, lahat ng bagay ay nananatiling nasa ayos sa pamamagitan ni Jesus. All things are upholded by Jesus Christ. Isa-isahin natin yung talata. Sinasabi sa talata na si Kristo ang nagpapanatili, sabi doon. He is the upholder. Sa mga bagay na, ito po kasi ay sa mga bagay na hindi nabubuhay.
No, kasi yung mga bagay na hindi nabubuhay, hindi naman sila kailangan buhayin. Kaya ang lahat ng mga bagay ay nang mabubuhay, isinalin sa ibang talata, ang ibang bagay ay nasa kaayusan. Kasi combination ng may buhay at walang buhay. Sabi ni Pablo, yung walang buhay, pinapanatili ni Jesus na nasa ayos. Ina-uphold niya. Pinapanatili sa tamang lugar ang lahat ng bagay at nilikha. Kung bakit nananatili ang mundo, ang Pluto, ang Earth, Mars, yung 9 planets sa kanilang kalalagyan at hindi nawawala sa kanilang lugar o nawawasak man o nagbubundulan ang mga planeta o ang mga asteroids. Kaya di ba takot na takot yung mga scientist pagka yung may papalapit na asteroid sa mundo. Na kailan lang mayroon daw kasi laki ng na paparating na isang asteroid na gawa sa bato yun, pamahaling stones. Meron nga daw isang asteroid na puro diamond. Kaya lang, pag tumama sa mundo, wasak ang mundo. Aanin mo yun. Sabi nila, habulin daw nila yung asteroid kasi pambayad daw sa lahat ng utang ng buong mundo. Paano man naman kakalkalin yun habang tumatakbo yun? Patay ka na. Pero kung bakit hindi ang mundo binabangga ng mga malalaking kometa, na mababasag ang mundo, na madudurog ang mundo, kasi hindi sa ganung paraan itinakda na ang mundo ay magunaw. Hindi sa asteroid, kundi sa init na likha ng Diyos. Cosmic. Tawag diyan, nuclear heat. He is the upholder. Kung bakit nasa lugar ang lahat. At ikalawa, He is the sustainer. Gusto ko yung salitang mga bagay, ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. He is the sustainer. Siya ang nagpo-provide ng kanilang pagkain, ng kanilang tirahan, ng kanilang damit, ng kanilang pangangailangan, ng kanilang kagalingan kung sila'y masakit. Para manatiling buhay ang isang nabubuhay na nilalang, si Jesus ang bumubuhay. Dahil kung hindi siya kakain, kung walang proteksyon sa katawan, kung walang bahay, kung hindi sila pagagalingin sa karamdaman, sila'y hindi mananatili at sila'y mamamatay. Ito ang dahilan kung bakit buhay pa tayo ngayon. Dahil araw-araw tayo binubuhay pa ni Jesus. Sa pagising natin, siya ang bumuhay sa atin, siya ang gumising sa atin upang tayo ay magising pa at mabuhay pa at makakain pa, makapagtrabaho pa at makapagmarites pa. Yun ang problema. Ginagamit ng iba ang buhay na bigay ni Jesus sa walang kabuluhan. Walang utang na loob sa kanilang lumikha. Walang utang na loob sa kanilang upholder, sa kanilang tagapamahala at sa kanilang tagapag-alaga. Kaya in essence, ang lahat ng tao at hayop, may buhay yan, ay binibigyan ni Jesus ng pangangailangan para sila manatiling nabubuhay. Sabi sa awit, binibigyan ng Diyos ang batang leon ng kanyang masisila habang siya ay nasa gubat. Matthew 6:26, masdan ninyo ang mga ibon. Sabi ni Jesus, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Isipin ninyo kung paanong tumutubo ang mga bulaklak sa parang dahil may buhay sila. Buhay sila eh. Binubuhay sila ng Diyos. Sabi doon, isipin niyo kung paano sila tumutubo at ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa ng damit. Pero anong ganda ng idinadamit sa kanila ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nagpapanatili doon sa mga bulaklak na yan, sa parang. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at pagkatapos ay namamatay. Tingnan ninyo ang asong gubat. Hindi naman marunong yan gumawa ng kanilang taguan. Pero sila'y binibigyan ng Diyos ng shelter. May lugar para sa kanila ang Diyos. Asong gubat na nga yun. Mapatay ng tupa. Kaya lahat ng tao sa buong sansinukob, lahat ng kanilang tinatangkilik, lahat ng meron sila ay galing sa Diyos. Lamang hindi nila kinikilala ang Panginoong Jesucristo. Ganon katindi ang pag-ibig ng Diyos. Na kahit nagagalit sa kanyang tao,
Kahit na ayaw sa kanya ng tao, kahit ang paniniwala sa kanya ng tao ay mali at ang sinasamba ay si Buddha, isang ribulto na maraming dede, na simbolo daw ng kasaganaan. Lumuyukod sila roon at sinasabing ito ang Diyos na lumikha at nagbibigay sa amin ng grasya. Yung mga Buddhist, nagpapala pa rin ng Diyos. Tingnan ninyo ang mayayaman ngayon sa buong mundo. Si Elon Musk, niwala sa kanyang isip ang Diyos. Ang Twitter nga niya, pinalitan pa ng X na pangalan. Sa bagay, sa Greek, that's Christ. Ay, na maganda. Di lang niya alam. Pero lahat ng kanyang iniisip ay para sa kanyang negosyo. Wala siyang panahon sa Diyos. Makikita mo, wala siyang posting about God. Who is God? Busy siya sa paglalagay ng mga satellites para kumita, Starlink, para magkaroon ng internet ang mga lugar sa buong mundo na hindi abot ng kuryente. Iniisip niya ang kapakanan ng mga taga-Ukraine dahil sila ay sinakop ng Russia. Pero ngayon mukhang nagbabago ang kanyang isip at pinapatay ang kanyang satellite para mawala ng komunikasyon sa Ukraine, para hindi nila mapagana ang kanilang mga missile. But God enriches him. God gives him wisdom. Si Elon Musk, binibigyan ng karunungan ng Diyos. Sinusustain siya ng Diyos para hindi siya mamatay. Kahit na siya'y walang pakialam sa tunay na Diyos. Mga Muslim, pinapatay ang kapwa-tao. Pag Kristiyano ka sa kanila, pwede kanilang patayin at magdadagdag sa kanila iyon ng gantimpala mula kay Allah. At ang kanilang Diyos ay Diyos na hindi katulad ng tunay na Diyos. Ang kanilang Diyos walang anak. Ang kanilang Diyos malupit. Ang kanilang Diyos pag nagalit. Kaya sila'y sumusunod sa kanilang Diyos dahil galit ang Diyos. Kailangan nilang magsikap para ma-please ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. Yun dahil lang kung bakit lalo silang hindi makaabot sa kaluwatian ng kanilang Diyos. Ito, wala naman Diyos na ganoon eh. Ang di kumilala kay Jesus ay hindi rin kumikilala sa Diyos. That's the problem. Ang sino man tumatanggi kay Jesus ay tumatanggi rin sa tunay na Diyos. Sapagkat si Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang wangis ng Diyos. Sa Kanya, siya ang nagtataglay ng lahat ng katangian ng Diyos. At ipinakilala niya ang Diyos na totoo sa mga tao. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin. Huwag kayong mabahala sa inyong kakainin, sa inyong dadamtin, sa inyong mga gamit para kayong mabuhay, sapagkat si Jesus ang bumubuhay. May plano ang Diyos kung bakit nga minsan lang tayo ay nagkakasakit. May plano pa rin mabuti ang Diyos kung tunay kang Kristiyano, kung minsan wala kang pera. May plano ang Diyos na maganda sa lahat ng bagay. May plano ang Diyos na mabuti kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw po ay may problema sa emosyon. Kung bakit inaaway ka ng mga taong dapat sana ay iyong kakampi. May plano doon ang Diyos dahil anak ka ng Diyos. Yun ang kagandahan. Na ikaw ay kumikilala sa Diyos. Alam mo na para sa ikabubuti mo ang lahat ng nagaganap. All things work together for good because He is your sustainer. He will sustain you. And all things that are happening in your life, it's for your good. Because He knows you intimately, personally, and He has planned for individual human beings on earth. Kung yung ang ibon, alam niya ang pangangailangan, ikaw pa kaya? Kaya tayo nagdurusa ay dahil sa kakulungan ng pananampalataya. Tayo lang ang kulang. Tayo lang ang hindi sumasampalataya. Tayo lang ang hindi naniniwala na kaya ng Diyos yun gawin sa atin. Kaya tayo nagdurusa ay dahil sa ating kawalan ng pananampalataya. Hindi dahil sa kawalan ng kakayahan ng Diyos na bigyan ka ng pangangailangan. Kaya kung ikaw lang ay may pananampalataya, sabi ng Panginoong Hesukristo, malaki ang nagagawa nun. Ikaapat na katangian ng Diyos, Jesus. The divine attribute of Jesus. Dahil siya lang ang makakagawa. Sabi sa verse 20, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay.
na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus ang puot ng Diyos. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan ay ipapakipagkasundo ni Jesus sa Diyos. This is the doctrine of atonement, covering the wrath of God on human beings, on all created things. Sa kamatayan ni Jesus, pinahupa ni Jesus ang galit ng Diyos sa sangnilikha. Na nung lumang tipan ay kanyang pinapatay, kada isang taong magkasala, agad-agad kanyang bibigyan ng parusa. When Jesus Christ died on the cross, He calmed the anger, the raging wrath of God. That's the doctrine of atonement. And somehow, He was able to reconcile all of creations to God. Because God is now merciful to those that have been atoned by Christ. And this is one thing na, ang tawag dyan, asphyxiation or atonement, pagkasundo. Reconciliation, not necessarily salvation, but reconciliation. God doesn't look at the world the same as when He looked at the world during the Old Testament. Kaya nga ngayon, during this time, God graciously gives His grace to the undeserving. Wealth, health, lahat, status in life, God can bless them with those things because of atonement. Kaya sabi nga ni Paul Washer, without the atonement, no, ngayon pwede nang gunawin agad ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung wala ang atonement. During the Day of Atonement, there are two offerings. The Asalal Lamb, yun ang tawag. Ang tawag doon sa Asalal Lamb, ito yung scapegoat. The wrath of God would no longer be focused on that congregation, but it will be taken away. The sin of that congregation will be symbolically taken away by the goat. Itutuon noong saserdote yung kanyang kamay doon sa goat. And then lahat ng kasalanan ng tao, kanyang uusalin doon sa goat. And pakakawalan nila yung goat. That is one of the things that Christ has done. He reconciled the world to Himself because of His atonement. Atonement is for the original sin of mankind. It is not salvific. Yun ang the second offering during the Day of Atonement is the sacrificial lamb. And this is for the redemption of those who believes. This is the picture of Christ as Savior of those elect, of those who will trust in His atoning work, in His redemptive work on the cross. So we are not universalists. I believe that John 3:16 is true for all people. For God so loved the world. It includes all created things, even humans and all things, that He gave His only begotten Son. So God loved the whole world, the whole of creations. But whosoever believes, that's the redemption. That's the issue here. There should be a redemption. And those who would believe would be saved. But even if they don't believe, somehow si Jesus ay may ginawa para sa kanila. Kaya nga, when an unbeliever dies and face God in that great white throne judgment, he doesn't have any alibi. Hindi niya pwedeng sabihin sa Diyos, hindi niyo ako pwedeng parusahan kasi hindi niyo man ako inibig eh. You don't have the right to punish me because you don't love me anyway. You didn't die for me anyway. So why would you punish me when you push me here? When you didn't even have me a taste of your grace? No. Because all human beings will be punished not because of original sin. It's not because of their nature as sinful.
Because God, through Christ, took away the punishment for the original sin of Adam. We are not accountable for the sin of our parents. But that should be atoned for. That should be asphyxiated. That should be covered by the blood of Christ. But unless that person is elect of God, he would not believe it. Unless that person believes, then he would not be saved from the wrath of God. Now, therefore, yung mga taong haharap sa trono ng Diyos, sa great white throne judgment, they are worthy to be punished because God has done something. They have tasted something, the goodness of God. They have heard of something, that Jesus Christ came to the world. He is God, but He became a human being. He incarnate so that God would show to all men that He cares for them. But because they are not elect, they would not believe. But they will not be punished because of their original sinfulness. They will be punished because of the books, of those sins that have been written on the book, in the book of sins. And sila po'y parurusahan ayon sa dami at bigat ng kanilang ginawa. Hindi dahil parurusahan sila dahil nahawa sila ng kasalanan kay Adan. So Adam has been replaced by the new Adam, Jesus Christ. In Adam, all have sinned. In Christ, there is now forgiveness that is available in Christ. And those elect are already saved even before they die. So there are two effects of Christ's death. And somehow ito po yung kaibahan natin sa ibang reform. Other reform teaches original sin and actual sin, they are the same. That's why those babies who die in infancy because they are sinners, according to John Calvin, they will go to hell. Even if they haven't done any actual sins. Because they are sinners. There is a problem with that. How would God punish somebody who is not guilty of his own sin, but of his father's sin only? And what is the solution of God? Jesus Christ, the covering of the punishment of the wrath of God for the original sinfulness of human beings. But that doesn't remove original sin or being sinful per se. Doesn't remove sin, but it removes the wrath. That's why Jesus Christ is God's means for reconciliation. He reconciles the world to Himself. Redemption is for the wrath of God on the elect so that they would be saved by grace from eternal punishment. Therefore, mga kapatid, si Kristo, nakamanlilika ng Diyos, ang tagapagpakain mo, ang tagabuhay sa iyo, ang bumubuhay sa iyo, nagpapagaling sa iyong sakit, nagliligtas sa iyo sa lahat, especially sa kasalanan at sa kamatayang walang hanggan. Ang leader ng iglesia, ang ulo ng iglesia, ang ating sinusunod, ang ating pinaniniwalaan, ang ating sinasamba, ang ating sinusunod ang salita. At siya rin ang lumikha at Diyos na walang hanggan, ang siya rin namatay para sa iyo. He died for the elect to save them from the punishment of God, or the wrath of God, from the wrath of God for their sins. He is able to save those who trust Him. May nagtanong, dito ako magtatapos. May nagtanong kay Paul Washer one day, and I will just, hindi ko i-quote word for word kasi I'm not able to remember everything that he taught. Sabi daw sa kay Paul Washer, while he was preaching, sabi daw ng isang nagtanong, Pastor, paanong ang kamatayan ng isang tao lang ay kayang tumubos o kayang angkinin o akuin ang kaparusahan para sa napakaraming tao? Na pag sila sumampalataya sa iisang tao lang, iisa lang siya, pero ang lahat ng kasalanan ng tao ay mapapatawad. At ang lahat ng mga taong ito
ay kanyang ililigtas. Paano yung nangyari? Iisa lang siya. Sabi ni Paul Washer, ganito ang kanyang ilustrasyon. So ipagpalagay natin na may timbangan, may scale na dalawa, kaliwat kanan ay mayroong lalagyan, no? Scale yan. So, ilagay mo doon sa kabila ng scale si Jesus. At ilagay mo sa kabila ng scale ang lahat ng tao. Lahat na ng bagay, ilagay mo na. Lahat ng sanglilika, ilagay mo na. Lahat ng maiisip mo na pwede mong ilagay, ginto, pilak, mga building, lahat ng buong kalawakan, ilagay mo na. Sino ang mas mahalaga? Si Jesus. His words is enough to cover the sin of all sinners since creation, since the time of Adam until His coming. Dahil siya ang lumikha, kaya niyang tubusin ang kanyang nilikha. Dahil siya ay Diyos sa walang hanggan ang epekto ng kanyang katubusan. At dahil siya nag-iingat sa kanyang mga nilikha at sa kanyang mga iniligtas, hindi kailanman mawawala ang aking kaligtasan. Hindi kailanman mawawala ang kanyang biyaya sa akin at di niya ako kailanman pababayaan. Dahil ako'y kanyang iniligtas sa aking kasalanan, paano pa ako mag-aalala para lang sa bulsa, para lang sa aking pangangailangan? Bakit pa ako mag-aalala para lang sa aking kalusugan? Kung ang kaluluwa ko ay kanyang tinubos at inangkin at dadalhin niya sa kalangitan at walang hanggang magsasaya sa kanyang piling kasama ng Ama. Bakit ako matatakot sa anumang kahihinatnan ko lang dito sa lupa? Magtiwala tayo. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay may kakayahan na tayo ay bigyan ng pangangailangan at iligtas sa kasalanan at sa walang hanggang kapahamakan. Purihin ang Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos Ama. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami. Ama, salamat po sa pagpapadala mo ng iyong anak. Ang Diyos at ang aming Panginoong Hesukristo upang pumunta sa lupa magkatawang tao at angkinin ang kaparusahan na para sa amin, para sa akin at para sa lahat ng hinirang na nagtitiwala sa kanyang pagtubos doon sa krus sa aming mga kasalanan. Salamat po, Ama, na alam ninyo ang aming pangangailangan. Alam ninyo kung ano ang aming buhay. Alam ninyo lahat kung ano ang aming kalagayan sa kasalukuyan. At kilala ninyo kami. At dahil doon, makakapagtiwala kami na dahil kami inyong anak, kami po'y inyong bibigyan ng aming pangangailangan. At higit sa lahat kami ililigtas sa walang hanggang kaparusahan. Dahil ikaw ay namatay para sa amin, walang sino man na makababawi ng kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin. Walang sino man makabubura sa iyong biyaya ng kaligtasan na sukat na ikaw mismo ang lumikha, ikaw mismo ang pinagkasalahan, ngunit ikaw mismo pa ang namatay. Ikaw mismo ang hukom, nahuhukom sa lahat, ngunit ikaw pa ang nagpawalang sala. Ikaw mismo ang magpaparusa, ngunit ikaw pa mismo ang nagligtas. Kaya, O Ama, salamat po sa iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. At salamat po, Panginoong Hesukristo, sa iyong kamanghamanghang mga katangian bilang Diyos. Kulang ang aming isip, ang aming pangunawa upang maunawaan, upang mailarawan ang iyong mga salita at maipahayag ng malinaw ito. Ngunit ikaw po ang siya pong magbibigay ng pangunawa sa bawat isang naririto sa biyaya, sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang maunawa at matandaan ang mga salita mong napag-aralan namin sa umagang ito. Sa iyo po, Ama, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Hindi po tayo nakatayo, tayo manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Muli po sa umagang ito, pinagkakatiwala ko po ang mga kapatiran na narito at ang mga kapatiran wala po rito. Iyo pong pagpalain po ang kanilang buhay. Inyo po silang pagkalooban ng biyaya ng iyo pong pangunawa sa iyong salita at sa iyong kalooban sa buong sanlinggong ito at sa mga darating pang
linggo ng kanilang buhay, inyo pa rin pagkalooban po sila ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Ano man po ang kanilang karamdaman, hindi man po nila ito masabi sa amin, sa anumang kadahilanan, hindi man nila ito maipahayag ng kanilang mga labi, ito po'y alam ninyo at inyo pong kayang pagalingin, Panginoon. Sinasamo namin ang iyong kagalingan na ipagkaloob po nila. Ano man po ang kanilang mga pangangailangan pong piskal at pinansyal at emosyonal, anumang mga suliranin sa pamilya, anumang po mga emosyonal na mga problema, ay alam ninyo ang mga kanilang kalagayan at inyo po itong susolusyonan amin ayon sa iyong mayamang biyaya. Dalangin ko po, patuloy mo pong ingatan sila, inga po ang iyong mukha sa kanila, sa anumang po kanila pong gagawin sa buong sanlinggo, at ilayo mo po sila sa tukso, ilayo mo po sila sa mga gawa ng kaaway, at ilayo mo po sila sa mga bagay na makapaglalayo sa inyo, Panginoon. At dalangin ko rin po na ibalik mo po sila sa lugar na ito muli ng ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman at puspos ng kasiyahan, kagalakan na muling makikinig ng iyong salita para sa kanilang kalusugan ng kaluluwa. Sa iyo po, Ama, ang aming pinakamataas na pagsamba, papuri at pagdakila, at nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ang walang kapantay na pagpapala ng anak, at ang walang hanggang pagsama ng Diyos Espiritu Santo ang sumainyong lahat na nawa. Amen. Purihin po ang Panginoon at hanggang sa muling linggo, sunod linggo, kung pakikita. God bless you all.